Binusalan, pinatahimik, habang buhay. Ganyan ang sinapit ni Alfred Menjola, ang star witness sa Venson Evangelista murder case. Binusisi ng Giorno ang kasalukuyang sistema ng Witness Protection Program, mula sa budget hanggang sa kung paano ba ito ipinatutupad. Hindi biro ang sinasabing carnapping syndicate na binangga ni Alfred Menjola alias Bading. Kaya nang ininguso niya ang magkapatid na Raymond at Roger Dominguez na siyang mastermind daw ng sindikato, marami ang nagsabing napakatapang niya. Pero nito lang Mayo 6, ilang buwan lang pagkatapos mangako ni Secretary De Lima na makakamit ang hustisya para sa sinunog at pinatay na carnapping victim na si Venson Evangelista na kagagawan umano ng Dominguez Brothers, si Menjola naman ang natagpuang patay. Pumalag si Secretary De Lima sa mga batikos kung bakit napatay ang pangunahing saksi na nasa kustodiya ng Witness Protection Program. Kailangan nalalaman namin kung saan siya pumupunta. But apparently, hindi siya nagpapaalam. Madalas daw niyang ginagawa yan. Isa lang si Menjola sa 514 na testigo na kasalukuyang nasa ilalim ng Witness Protection Program ng Department of Justice o DOJ. Karamihan sa kanila ay patuloy na nagtatago sa pagkakakilanlan, pero may ilan ang lumanding sa headlines ng balita kagaya ni Menjola. Saan pa kaya kami kukuha ng hustisya kung hindi rin po kayo ang tumulong din sa amin? Si Mary Ong o Rose Bud ang isa sa pinakamatagal na testigo na kinupkop ng WPP. Pero sa sinapit ni Menjola, hindi maalis kay Rose Bud ang matakot. Nung nangyari kay Menjola, nagulat ako. Kasi parang nakita ko yung sarili ko doon. Ito mangyayari sa akin. Yan ang pinaka-matakot. Most fearful thing is, after all my cases, where do I go? Hindi lang kasi si Menjola ang unang star witness na pinatay habang nasa Witness Protection Program. Kaya doble ingat pa rin si Rose Bud hanggang ngayon. Sa aming panayam sa kanya, sa isang mataong lugar kami tinagpo ni Rose Bud. Wala siyang suot na bulletproof vest at ang kanyang 2 bodyguard malayo sa kanya. Ganito rin ang eksena sa aming pakikipag-usap kay retired Colonel George Rabusa. Siya ang pangunahing testigo sa kaso ni dating AFP Controller Carlos Garcia na milyon-milyong piso raw ang nakulimbat. You can never tell. Tingnan mo si Menjola, di ba? Tahimik. Bigla na lang namatay. Tapos kahapon yata yung security ni Laila De Lima, DOJ Secretary. Pinatay din. So, you will never know what will happen, di ba? Pero gaya ni Rose Bud, lumabas silang lahat sa kanilang lungga upang sabihin ang kahinaan ng Witness Protection Program. Definitely, WPP is a very good program because when there's no witness, there's no case. But I think the government has to really put enough fundings for it. Una. Pangalawa, i-revisit lahat ang guidelines. 1991 nang maisabatas ang Republic Act 6981 o Witness Protection, Security and Benefits Act sa Pilipinas. Binuo ito para hikayatin ang mga testigo na lumantad at tumulong sa mga kaso. Pero para ka raw dumadaan sa butas ng karayom para matanggap dito. So yung mga testigo na may alam tungkol sa mga krimen, tapos merong banta sa kanilang buhay, ang pagpasok dito is voluntary, no? You can submit your application together with a sworn statement and other relative documents that will be required of you, no? Sa 2012 General Appropriations Act, kulang-kulang 175 million pesos ang nakalaang budget para sa Witness Protection Program ng DOJ. Sumunod sa Prosecution Services, ang WPP ang may pinakamalaking budget sa Justice Department. Halos 200 milyong piso ang pinaghati-hatian ng 514 na testigo na kasalukuyang nasa ilalim ng programa.
Sa aming kalkulasyon, aabot sa halos 340,000 pesos kada taon ang budget para sa bawat testigo. Sa pondong ito kukunin ang pambayad sa mga security escort, renta sa safe house, sasakyan, pagkain, allowance at ibang pangangailangan ng testigo at pamilya nito. Para sa ilang mga testigo, hindi ito sapat. Si retired Lieutenant Colonel Rabusa, ang living allowance wala pa sa katiting ng dati niyang sweldo bilang sundalo. I'm getting 4,000 a month. So hanggang saan darating? Minsan pagka naubusan ng gasolina yung sasakyan nila, kailangan kung may lakad ka, importante. You have to, give some amount para makalakad ka lang. Palipat-lipat rin ang safe house si Colonel Rabusa dahil sa banta sa kanyang buhay. I requested for a safe house kasi sabi ko I cannot go back to my house in Fort Bonifacio kasi karamihan halos ng mga dinimanda ko doon nakatira sa Bonifacio. Sa isang safe house din unang inilagak ng DOJ si Alfred Menjola. Pero sabi ng DOJ, mas gusto ni Menjola na rumenta ng kanyang sariling apartment. Nasasaka daw kasi si Menjola sa setup na ibinigay sa kanya ng DOJ. We cannot expect a one-on-one guarding nitong mga witnesses, no? Hindi ganoon sapat ang manpower namin para mabigyan ng man-to-man protection yung mga witnesses. Prioridad ng bawat testigo ang kanilang seguridad, lalo na't big time ang mga taong nakabangga nila. Pero marami raw sa witness, lalo na mga bago, nararamdamang parang sila ang mas nagiging preso sa pinasok na sitwasyon. Bukod daw kasi sa kulang na pondo at seguridad, kulang rin sa moral at psychological support ang mga testigong pumapasok sa programang ito. Si Attorney Harry Roque, abogado ng isang testigo para sa Maguindanao Massacre. Mag-a-apply sana ito sa Witness Protection Program ng DOJ pero gaya ni Menjola, napatay ito. Ang ilan sa kanyang mga kliyente nakalusot sa programa pero sa kabila nito, binatikos pa rin niya ang Witness Protection Program. Nandun yung katotohanan na kapag ang isang tao ay natatanggap sa Witness Protection Program, wala naman nangyayari sa kanya habang siya ay nabibigyan ng proteksyon. No? Nabuburo siya, no? Nagtatago siya at wala siyang magawa habang siya ay nagtatago. No? Pero ang pinakamatinding problema raw ng programa ay ang pamumulitika ng ilang nagpapatakbo nito. Yung guidelines, marami ding open-ended na pwedeng kung saan ang kampi nila. Kung kampi sila sa testigo, pwede nilang i-lean towards doon. Si Rosebud naman ay isang dekada nang nakatira sa safe house at sa isang beses kada linggo na paglabas, pinipilit niyang magawa ang kanyang mga gusto at subukang magkaroon ng normal na buhay.